So, I will be recording it. So, kung halimbawa, meron tayong kortina dun sa may scene ninyo and gusto nyo magkaroon siya ng flowing, medyo tela yung look niya. Siyempre, ang gagawin ko is FX. FX dito sa top. And end cloth. Create end cloth. Hindi ko na kailangan gumawa ng collider kasi hindi naman natin siya i-collide eh. So, ganyan na siya, pwede na yan. Kaso lang, babagsak yung kurtina. Ibig sabihin, hindi siya nakasabit. Kailangan natin ng constraint para dito, mag-work siya, para mag-weld. So, every time na mag-animate siya, try natin mag-play. Babagsak siya, ibig sabihin, wala nga siyang holder. So, kailangan natin ng holder. So, first is, ang gagawin ko, isa-select ko yung vertex, kung saan siya dapat naka-hold. Ibig sabihin dyan, mag-animate na siya. Naka-hold na yan. Nandito yung holder. Gawin natin, transform, constraint, pwede. Pwede rin yung component to component. Pero I usually use ito. Transform constraint. So, ngayon, yung selected vertex, mapapansin nyo, magiging green. So, kapag nag-play ako, ganyan na siya. So, ibig sabihin kasi is, nakasabit na siya dun. So, try natin paglaruan yung attributes, like yung wind. Kasi masyadong boring, walang wind eh. Pwede tayo maglagay ng wind. Paano maglagay, sir? Nandito siya sa may nucleus, under outliner. Si nucleus, nandito meron dyan gravity, air density, wind speed, ayan. Kita nyo naman. Pinabasa ko lang. Lagyan natin ng air density. Taasan natin. Play natin siya. So, walang changes. Taasan natin yung wind speed. Wala pa din. X. Saan yung X? Baliktad. Gawin natin Z. 0 muna. Oh my God. So, 1 lang. Wag naman yung to the point na nagwawala na yung kurtina. Parang may bagyo, no? Siguro subtle lang. Siguro 1. So, kasi iniba ko yung attribute kasi kaganina nakalagay siya sa X. Yung wind direction. Asan yung X axis? Paano ko siya nalalaman dun sa scene ko? Kasi merong indicator dyan sa may viewport ninyo. Eto, pansinin nyo siya, merong Y, may X, and then Z. Kung saan nakapoint yung green, that means yun yung positive value. So, minodify ko siya. Ito yung X, Y, and Z. So, gusto ko yung wind direction is papunta sa positive value ni Z. So, ginawa ko positive 1. Okay? Try natin i-add wind speed. Play natin. So, air density, pwede gawing 50. Masyadong malakas. Siguro around 2 lang. Wind noise. Dagdagan natin yung noise. Not to the point like that. Oh my, tagal. 6. Use playing substeps. 6. Taasan natin yung frame. Hintayin nyo lang siya mag-simulate. Babaan natin. Kung masyado mataas, hindi bumababa. Ibig sabihin, masyadong malakas yung wind. Babaan natin siguro 10. Ito, 3. Pause natin. Not. Masyado mataas. Ito natin 1,000.
Just play along sa attributes ng nucleus. Okay, hindi na ayun. Oh, natanggal siya. Sobrang taas nung air density. So, stop. Siguro around 100 lang. Bagal talaga. Natin siguro 15 and then 5. Masyado kasi parang flag na siya eh. Huwag naman yung ganun. Siguro 8. Wind direction, negative 0.5. Try natin. Alam ko na kung bakit. Kasi naka-centimeter pala ako. Sorry. So, dapat naka-foot kayo. Kasi masyadong maliit yung object ko. Kaya kapag tumama yung air, yung hangin, hindi siya nagkakaroon ng wave. Ibaan natin. Yes. Hindi pala naka-default to. So, bababaan na natin yung density. Noise. Dagdagan natin. Oh my goodness, sorry. Nagwawala na yung Maya, baka mag-crash. Oh, shit. So, kapag nagsisimulate kayo, most likely prone to crash. Kaya, mas maganda pagka magsisimulate kayo ng cloth sa separate scene. Siguro 10, 20. Oh, 10. Okay. Sige, pause ko na muna itong recording and then